Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang prinsesa ay kumuha ng espada at agad na sumugod kay Dosha sa kasamaang palad ay tila baliwala lang kay Dosha ang pagpapatalsik sa kanya tumilapon bumangga sa poste bumagsak, ang kanyang buong katawan ay nagtamo ng fracture ang mga internal organs ay sumabog, naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa sandaling ito ay nakabalik na si Grandmaster Lee Chenkyo at habang pinagmamasdan si Dosha, ay hindi maiwasang mapahanga at manliit ang tingin sa kanyang sarili. Sa parehong sandali ay hindi mabilang na mga mamamayan ng Genyuan ang nag-suffer sa isang malalang sakuna, kung nung nakaraang araw ay niled sila ni Shin Lang upang pagnakawan ang lahat ng mga shops na pag-aari ng mga Western merchants. Sa araw na ito ay sila naman ang niransak ng mga tauhan ni Su Lin tinungo sa kani-kanilang mga tahanan at maging ang mga walang kinalaman ay nadamay. Ang trahedyang ito ay nangyayari sa halos bawat tahanan na nasa loob ng syudad ng Genyuan. Ang kumag na ito'y napasabi sa kanyang isip na ang pangahas naman ng mga itong pagnakawan ang mga Western merchants umano'y nililigawan ng mga ito ang kamatayan. Sa pareho ring sandali ay nagsimula ng umatake sa City Lord's Mansion ang mga sundalo ng Su family at sa isang command ng captain, ang bala ng mga catapult ay sabay-sabay na nagsiliparan patungo sa mansyon. Ito'y sinundan ng mga nag-aapoy na palaso at sa loob ng mansyon, ay ganito ang sitwasyon. General Wu Lei sambit ng isang babaeng warrior ito raw ay hindi na nila mahuhold pa. General sigaw ng isa paano raw ba kaya kung sumugod na sila, dahil kapag ka ito ay nagpatuloy pa ang buong mansyon ay masusunog, sila ay mauubos lang kapag ka nanatili sila rito sa loob. General Shisan baling naman ni Wu Lei nagtanong kung kailan babalik si Mr. Shin anong oras ang sinabi nun, sumagot si Shisan na malapit na, iyon daw ay malapit nang bumalik upang walisin ang buong syudad kasama nila. Kung ganun everyone sigaw ni Wu Lei makinig daw ang mga ito sa kanya, depensahan ang mansyon ng City Lord at kahit na maubos pa sila, hindi sila maaaring umalis. Maririnig ang sigaw ng pagsang-ayon ng mga babaeng warriors habang sa labas naman ng mansyon, ay sinabi ng Longhair na malamang sa ngayon ay patay na ang lahat ng mga nasa loob hindi raw ba. Sinabi ng kalbo na malamang ang mga iyon ay paubos na at kahit na ang mga iyon ay buhay pa, hindi na rin ganoon karami ang matitira at kung hindi man masunog ang mga iyon hanggang kamatayan natitiyak niyang ang mga iyon ay maso-suffocate sabay bigay ng utos na mag-assemble sumugod, annihilate ang puwersa ni Shin Lang. Thus ang nangyari ganoon na nga habang sa mansyon naman ni Su Lin, ay kapansin-pansin ang mga nagkalat na bangkay tinanong ni Grandmaster Lee Chenkyo ang kalbo kung ito ba ay susugod. Amit haba saad ng kalbo umano'y talagang ang Sword King ay formidable, gayunpaman sa ngayon ang internal energy nito ay nagdeplet na ng husto. Siya ay hindi nito kayang patayin sa ngayon, ngunit syempre maging siya rin naman ay hindi ito kayang patayin. O sambit ni Grandmaster Lee sabay sugod papaano naman daw ba nila malalaman kung hindi nila susubukan, umiwas ang kalbo. Kasabay ng kanyang paggalaw ay nagtanong kung ano ang ipinagmamadali nito bakit ito nagmamadali, ang mga experts daw ng Great Tribulation Temple ay malapit nang dumating sabay sibat. Shenkyushin lang pahabol pa ng kalbo, pinrevoke daw ng mga ito ang isang napaka-makapangyarihang kalaban. Napasabi ang Sword King sa kanyang isip na ang mga Sly Demons na iyon mula sa Great Tribulation Temple gaya ng inaasahan, ay napakabilis pagdating sa pagtakas. Gayunpaman sa ngayon ang kanyang internal energy ay talagang hamina na, kaya kung lumaban ang kalbong iyon magkakaroon siya ng kaunting problema. Pinsan sambit naman ni Shin Lang kay Su Lin hindi ko alam kung ano ang tinatahi pinsan hindi nito ini-expect ang bagay na ito hindi raw ba. Walang anumang nangyari sa kanya gayunpaman sa kabilang banda ang mga tauhan nito ay naubos. Narinig niya rong ito ay nagpadala ng daan-daang mga opisyal at Western warriors upang i-recover ang mga ninakaw na mga goods, ibig sabihin sa ngayon ang lahat ng mga kabahayan ay balot na ng dugo at luha. Idinagdag na in-ignite nito ang galit ng syudad para sa kanya, ngayon ang lahat ng mga taong iyon ay mapapasa kanya na. Umano'y dadalhin niya ang galit ng libo-libong mga mamamayan gagamitin niya sa pagdurog sa buong syudad, at pagkatapos ay sa Baye County, siya nang mag-isa ay pupunit sa mga lupain ng Su family, walang ibang iiwan bukod sa gulot kawalan ng pag-asa. Mula doon ay inutusan niya si Dosha na itali sa flagpole si Su Lin,
sila ay babalik na sa City Lord's Mansion. Thus ang nangyari ganoon na nga ang eksena'y lumipat sa lansangan si Sulin ay itinali sa flagpole ng hubot-hubad, binitbit ni Dasha na parang tingting lang. Dummy saad ni Shin lang siya raw ay sisigaw umano'y ulitin nito ang isisigaw niya, okay tugon naman ni Dummy. Mga mamamayan ng genuine sigaw ng ating bida siya raw ay ang City Lord na si Shin lang. Si Sulin ay namit na ang kanyang katapusan, at yung mga taong naghahari sa mga ito ay pinatay niya na. Ang ikalawang pangungusap na binitawan ni Shin lang ay inulit ni Dasha sa mas malakas na volume. Idinagdag ni Shin lang na kani-kanina lang ang tahanan ng mga ito'y pinasok ng mga evil men na nunog pumatay at nagnakaw, ninakaw ang life savings ng mga ito pinatay ang kanilang magulang at vinayulate ang kanilang mga asawa. Umano'y ang humarap sa ganito kat hindi na deep-seated hatred ano raw ba ang dapat nilang gawin, in-emphasize na ang inutang na dugo ay kailangang bayaran gamit ang dugo. Everyone nakikita raw ba ng mga ito ang tao na hawak nila ito raw ay si Sulin, ang ruler ng Genuine City. Wala na dugtong niya pa ito raw ay finished na maging ang mga tao nito'y pinatay niya na rin, si Sulin ay nahulog sa kanyang mga kamay na para bang patay na aso. Hasambit ng isang individual talagang ito raw ay si Sulin na patanong ang isa kung papaano nito nagawa ang bagay na ito, dumagdag si Shin lang. Mga mamamayan ng genuine sigaw niya umano'y ang utang na dugo ay umiiyak ng paghihiganti ano sasagutin ba ng mga ito ang tawag o mananatili lang na tahimik, ang mga katagang iyo'y inulit ni Dasha sa mas malakas na boses. Tinadyakan ng isang citizen ang pinto sumigaw na siya ay sasali. Nagsilabasan na rin ang iba pa sumigaw ang isa na gusto niyang maghiganti lalabanan niya ang mga iyon, sumigaw ang dalawang nasa harap na para sa paghihiganti kailangan nilang makapaghiganti. Brothers dagdag ni Shin lang dalhin daw ng mga ito ang kanilang mga sandata mga machete karit asarol kahit na ano na mayroon sila, sumama at sumugod kasabay niya. Pupurgahin nila ang bawat korap na opisyal ng syudad na ito mga Western warrior officers, at kahit na sino pang lapdog na yumuyukod sa Su family. Patayin ang lahat ng mga ganoon sa Genuine City patayin ang lahat ng mga ganoon sa Baye County, kill 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 sigaw ng mga mamamayan at tuluyan ng nagmarcha kasabay ni Shin lang. Hihihingisi naman ni Shin lang umano'y ang bagong era ay mapapanday sa dugo pupunitin nila ang bagong mundo't ihahatid ang bagong panahon, isang bagay na kahit pa ang kalangitan ay manganginig. Sa kabilang dako naman partikular sa Kiang State ay hindi pa rin tuluyang nakaupo sa trono si Crown Prince Alute, at ang rason ay dahil sa hindi pa na-eliminate ang iba't ibang puwersa. Sa kasalukuyan si Haring Alugang ay mayroon pang natitirang 3 anak na lalaking nasa 8 gulang. Originally si Prince Alucho ay binigyan niya ng utos na i-eliminate si Princess Alanana gayunpaman, bago pa tuluyang makalayo ang kanyang hukbo ay nakarating na sa kanya ang balita ng biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Dahil dito siya ay hindi na tumuloy pa sa halip ay nakipagsanib puwersa sa isa niyang kapatid, inukupa ang Snow Mountain Temple at kinumpronto mula sa malayo si Crown Prince Alute. Ang panloob na alitan sa kaharian ng Kiang ay naging napaka-fierce ang dalawang prinsipe ay nagsanib puwersa, upang maiwasang mamatay mula sa mga kamay ni Alute. Gayunpaman sa kabilang banda si Crown Prince Alute ay hindi sila inatake na para bang sila'y tuluyan na nitong kinalimutan, ang kanyang buong enerhiya ay itinoon sa puwersa ni Princess Alanana. Sa loob ng Snow Mountain Temple ay sinabi ni Prince Aluchu sa 4th Prince na ang mga babaeng narito ay napakapangit, kaya ano raw ba kaya kung bumaba muna sila sa bundok at mang-snatch ng ilang magagandang mga kababaihan. Hindi tanggi naman ng 4th Prince umano'y mas ligtas dito sa bundok, sabay tanong kung ilang mga tao naman ba ang ipapadala nito upang mang-snatch ng mga kababaihan. Idinugtong na kapagka sila ay nagpadala ng napakaliit na bilang etiyak na ang mga iyon ay mamamatay lang mula sa mga kamay ni Alute subalit kung sila naman ay magpapadala ng maraming bilang, ito ay direktang mag-trigger ng digmaan kaya magtiis na lang daw muna sila sa ngayon. Gayunpaman ang bagay na ito'y hindi sinang-ayunan ni Prince Alucho nagtanong kung hanggang kailan naman daw ba sila magtitiis, ito raw ay hindi niya nakaya pa. Nang biglang nagbigay ng ulat ang isang guard umano'y mayroong 2 babae sa labas, at mukhang ang mga iyon ay ang mga reyna. Ano pagtataka ng 4th Prince ang 2 vixens ng Su family, napatanong kung ano ang ginagawa ng mga iyon dito.
Ilang sandali pa ay tumungo na sila sa labas kung saan bumungad sa kanila si Sumo at Suning, na mula ang pagmumukha ni Prince Alucho grabe ang mga ito raw ay talagang napakaganda. Your Majesty's bungad niya, nagtanong kung ang mga ito ba ay ipinadala ni Alute. Nagbigay ng babala ang fourth prince nagsabing ang mga ito ay hindi nila mga reyna kaya papaano kung ang mga ito'y mayroong binabalak. Your Highnesses sabat naman ni Sumo sila raw ay hindi narito on behalf ni Alute sa halip ay bilang representative ng Su family, kaya baka naman daw maaaring sila'y papasukin ng mga ito. Napangisi si Prince Alucho saad niya perhaps maaari raw nilang patuluyin ang mga ito, papasukin raw nila ang mga ito at wasakin ang mga bagay-bagay ng magkasama. Ang ideyang ito ay hindi sinang-ayunan ng fourth prince dahil umano'y sa malamang mayroong binabalak ang mga ito, hinubad ng dalawang malalanding reyna ang kanilang mga quote. Sinabi ni Sumo na sila'y hamak lamang na mga babae bukod pa dun wala ring tinataglay na martial arts sa kabilang banda ang mga ito'y mayroong 5,000 mga sundalo tapos ngayon ano ang mga ito raw ba ay natatakot sa kanila, na mula ang dalawa sa tanawing nasa harap nila. Tama yun sigaw ni Prince Alucho sila raw ay hindi natatakot sabay hila sa kamay ni Sumo sila raw ay hindi natatakot sa mga ito, bilis-bilis ang mga ito raw ay tumuloy sa loob. Gayunpaman ikinumpos ng fourth prince ang kanyang sarili sa muli ay tumutol. Fourth prince saad ni Suning ano ito raw ba ay natatakot na mayroon silang itinatagong sandata, humakbang sabay dagdag na kung ang mga ito ay duda sa kanila, ang mga ito raw ay welcome na atakehin sila. Thus sa sinabing iyon ni Suning ay wala nang nagawa pa ang fourth prince, tuluyan ng bumigay. Sa loob ng templo ay sinabi ni Sumo na sila'y nilalamig ng husto kung kaya Your Highnesses maaari raw bang dalhin sila ng mga ito sa lugar kung saan maaaring magpainit. Maya-maya pa'y dinala sila ng mga prinsipe sa isang partikular na silid, kasabay ng pagtagas ng kanyang laway ay muling nagtanong si Prince Alucho kung ano ang nagdala sa mga ito rito. Nagsimulang maghubad ang dalawa sinabi ni Sumo na syempre sila ay narito para sa isang business, gayunpaman ano raw ba kaya kung mag-aliw muna sila raw ay nilalamig ng husto, kaya baka naman sila'y maaaring bigyan ng mga ito ng kahit na kaunting init. Pagkahubad ng pangilalim ay agad na sinunggaban ni Sumo si Prince Alucho, habang si Suning naman ay tumungo kay fourth prince Aluhan. Gayunpaman sa kasamaang palad makalipas lang ang ilang minuto, ang dalawang prinsipe ay bigla na lamang bumagsak sa sahig walang malay bumubula ang mga bibig, lumalabas na ang mga ito pala ay ginamitan ni Sumo at Suning ng mamahaling lason mula sa Futo Mountain. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay tumungo ang dalawa sa main hall tangay ang mga pugot na ulo ng magkapatid na prinsipe, sumigaw si Sumo na ang dalawang rebellious na prinsipe ay patay na isang bagay na ikinagulantang ng mga guards. Inangat ni Sumo ang ulo ng fourth prince sa pasigaw na paraan ay nagtanong sa mga guards kung saan papanig ang mga ito ang mga ito raw ba ay makikipaglaban sa bagong hari hanggang kamatayan at pipiliing ma-wipe out ng hukbo ng bagong hari, o ang mga ito'y manunumpa ng katapatan sa kanilang bagong hari. Nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng mga guards sa kung ano ba ang gagawin nila ngayong patay na ang mga prinsipe sila ba ay makikipaglaban hanggang kamatayan, nagsuggest ang isa na mas maiging sila'y sumuko na lang hindi nila kaya ang hukbo ng crown prince. Idinagdag ni Sumo na sinabi rin ng hari na patatawarin nun ang ginawang transgression ng mga ito bawat warrior ay makakatanggap ng tigda 2 gintong pilak, kaya ang mga ito raw ay lumuhad at magpasalamat. Ang mga katagang ito ni Sumo ay nagdulot upang tuluyan nang ang sumuko ang mga guards o warriors na nasa ilalim ng kontrol ng dalawang prinsipe at lumipat sa kontrol ng bagong hari, na nangangahulugang ang kalahati sa civil unrest ng Qiang ay napawi o narisolba na. Mula doon ay nagpadala si Alute ng 40,000 mga sundalo patungo sa border, binabalak na durugan ang puwersa ni Princess Alanana. Sa sumunod na araw ay formal nang iniluklok si Alute bilang bagong hari ng Qiang si Sumo bilang unang reyna, at si Suning naman bilang pangalawang reyna. Ang pag-eliminate sa puwersa ni Princess Alanana ay magsisemento ng daan upang ma-invade ng hukbo ni Alute ang U-State, sa parehong pagkakataon ay maging kaysa ng 20,000 mga sundalo ni Sunan. Sa mahigit sa 60,000 pinagsamang hukbo magiging madali na lang para sa mga ito na daganan ang kalahati ng Jiangxi Province, at kapag ang bagay na iyon ay matagumpay na maisagawa,
ang Great Cause ay makukumpleto na, meaning ang Su family ay opisyal nang aangat mula sa abo. Samantala, sa Genuan City Lord's Mansion naman ay patuloy ang nangyayaring labanan. Sumigaw ang isang warrior na sumugod, ang mga ito ay outnumbered sa kanila, wala nang anumang uri pa ng panangga ang makapagliligtas sa mga ito mula sa kanila. Palibutan ang mga ito, dagdag pa ng captain, huwag hahayaang mayroong makatakas kahit na isa. Nang magapi ni Shisan ang isang sumugod ay napasabing kapagka hindi pa bumalik si Master Shin ay mauubos sila rito, subalit sumigaw lang si Wu Lei na ano naman kung ganoon nga sila naman ay mamamatay rito ng magkasama. Inangat ng mga babaeng warriors ang kanilang mga sandata, sumigaw na sila ay babagsak ng magkasama, sila ay babagsak ng magkasama. Hasambit ng isang western warrior, ang mga ito raw ay naghahanap ng kamatayan, kung ganon katayin ang mga ito. Nang biglang may narinig silang ingay mula sa labas, paulit-ulit na isinisigaw ang katagang paghihiganti, at syempre ang mga ito ay ang hukbo ni Shin Lang na binubuo ng mga mamamayan ng Genuan. Ano pagtataka ng isang western warrior, hindi pa patay si Shin Lang, napatanong kung sino iyong taong nakatali sa flagpole. Sinabi ng isa na mukhang ito raw ay si Lord Su Lin, habang napatanong naman ang isa pa, kung ang buong populasyon ba ng Genuan ang narito upang lumaban. Nagbigay ng order ang General Pina at Ras, ang 1st at 2nd Battalion, upang magsagawa ng formation. Napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na kapagka ang 1,000-strong army ng Su family ay tuluyang nakabuo ng formation, lalong-lalo na kapagka nakaposisyon na ang archers ng mga ito, tiyak na ang mahigit sa 10,000 sibilyan na dala niya ngayon ay hindi oobra. Gayunpaman, makikita ang pagrag-asa ni Dasha. Sa isang swing ng hawak niyang flagpole ay nagsiliparan ang isang kumpol ng kalabang sundalo, naging Incredible Hawk at tuluyang nagwala. Napatanong si Longhair kung ni tao pa ba ang isang ito. Hihihingisi naman ni Shin Lang umano'y hindi pa natatapos sa pag-assemble ang kalabang hukbo, ang mga ito'y pinagdududurog na ni Dasha, pinaghahampas gamit ang flagpole. Ang mga mamamayan ng Genuan ay sumugod na rin. Ang bagay na ito'y ikinatuwa ng mga babaeng warriors, tinamaan ng sinag ng bagong pag-asa. Ang ilang mga kalabang sundalo ay nagsitakbuhan na sa takot sa kasamaang palad, nagbigay ng utos si Shin Lang sa ilang mga mamamayan na habulin ang mga ito at huwag hayaang makatakas. Beach, sigaw ng isa sabay taga, nagsabing ipakita nila sa mga ito kung ano ang mangyayari kapagka ang mga ito ay nakipagmes sa kanila. Mula doon ay nagpatuloy sa pagdanak ang dugo at makalipas lang ang mahigit sa 2 oras, ang tinatayang nasa 3,000 sundalo ng Su family na naatasang mag-defend sa Genuan City ay tuluyan nang na-wipe out. Mula doon ay hinuli ng hukbo ni Wu Lei ang ilang mga chief clerks at 12-dosenang opisyal ng Genuan City, nagbigay ng utos si Shin Lang na patayin ang mga ito, at ang nangyari ganoon na nga, sa swing ng blade ay nagsibagsakan ang mga ulo sa sahig, maliban sa kanang kamay ni Su Lin. Nagbigay ng utos si Shin Lang na ilagay sa maayos na container ang ulo ni Su Lin, at yung ibang ulo ay ilagay sa cart. City Lord, sambit ng babaeng warrior. Makalipas ang ilang sandali, mapapansin ang kahon na hawak niya, umano'y narito ang ulo ni Su Lin. Pakiusap, saad naman ni Shin Lang sabay lapat ng kamay sa ulo ng attendant ni Su Lin, pakiusap dalhin daw nito ang ulong ito kay Marquis Sunan bilang regalo. Bukod doon ay sabihin din daw nito doon na kinatay niya na ang lahat ng mga tauhan nung narito sa Genuan, gayunpaman iyon ay hindi pa sapat. Papatayin niya ang lahat ng mayroong kinalaman kay Sunan, ang lahat ng mga western merchants na nasa 5 syudad ng Baye County, uubusin niya ang mga iyon. Idinagdag na si Sunan ay kanyang uncle, sabihin daw nito doon na iyon ay miss na ng kanyang pamangkin, at sabihin din nito doon na hugasan ang kanyang leeg dahil sa hindi katagalan siya ay tutungo doon upang kunin ang ulo nun at i-slaughter ang buong Su family. 1.5 oras na ang nakararaan, si Sunan ay nakatanggap ng report mula kay Su Lin na ang kanilang 3,000 hukbo ay nagsimula ng umatake sa City Lord's Mansion, kung kaya sa sandaling ito ay hinihintay na lang ni Sunan na ma-deliver ang ulo ni Shin Lang patungo sa kanya nang siya'y makapagawa na ng wine cup mula rito. Napasabi sa kanyang isip na ang Chu family ay gumawa na ng hakbang, mahigit sa 100,000 mga sundalo ang tumungo na sa border ng Yu State, kaya hanggat o kapagka nag-subside na ang panloob na alitang nangyayari sa kaharian ng Qiang, si Alute ay makakapag-lead na ng tens of thousands na mga sundalo patungo sa Yu State.
Ang kanilang mga hukbo ay magsasanib puwersa aabot sa mahigit 60,000, magiging madali na lang para sa kanila na kunin ang Baye County. Haha, talagang binabalak ni Ning Yuanxian na e-trap sila sa Baye County sa pamamagitan ni Zhang Chong at Xin Lang, pues Ning Yuanxian mangarap daw ito. Master report ni Mr. Su, mayroon dong dumating mula sa Jianyuan City. Nagtanong si Sunan kung ano ang ginagawa ni Sulin, bakit iyon ay ngayon lang dumating, ngayon lang daw ba natapos ang ipinapagawa niya doon, di-deliver na raw ba ng ulo ni Xin Lang, pues iyon daw ay papasukin ito. Ilang sandali pa ay nanginginig na pumasok ang attendant ni Sulin, bitbit ang isang kahon, hasambit naman ni Sunan, mukhang sa wakas namatay na ang pesteng Xin Lang na iyon. Agad na kinuha ang box, napansin ang panginginig ng attendant, nagtanong kung bakit ito takot na takot. Hindi niya naman daw ito kakainin. Kasabay ng dahan-daang pagbukas sa kahon ay nagbigay ng utos kay Mr. Su na maghanap ng pinakamahusay na goldsmith. Gusto niya rong gawing wine cup ang ulo ni Xin Lang, gayunpaman, siya ay nagulantang nang makita ng malinaw ang pugot na ulo na nasa loob ng kahon. My lord, emosyonal na sigaw ng attendant, umano'y ang Jianyuan City ay bumagsak, ang lahat ay pinatay ni Xin Lang, ang lahat ng kanilang mga sundalo ay na-annihilate. Kapansin-pansin ang paglapit ni Su Quan, hindi makapaniwalang sambit naman ni Sunan, papaano nangyari iyon, nasa kamay nila ang asawa ng Sword King, bukod pa dun 3,000 armadong mga sundalo ang naroon habang si Xin Lang ay mayroon lamang ilang daang mga sundalo, kaya papaano sila natalo, si Sulin daw ba ay isang idiot? Napahomyaw si Su Quan habang pinagmamasdan ang pugot na ulo ng kanyang anak na paluhod. My lord, pakiusap, siya raw ay hayaan itong tumungo doon at patayin ang Xin Lang na iyon. Gayunpaman siya'y tiningnan lang saglit ni Sunan, agad na bumaling sa attendant, nagtanong kung ano ang nangyari sa syudad. Sinabi ng attendant na lumalabas na yung babae raw pala na nahuli nila ay hindi ang mismong asawa ng Sword King, sapagkat ang tunay nitong asawa ay nagawa ng mailipat ni Xin Lang sa ligtas na lugar. Hindi makapaniwalang sambit ni Sunan, sa kanyang isip na anticipate nun ang bagay na iyon at ninagawa pa nung mapeke ang effects ng lason na nagmula sa Futo Mountain. Idinagdag sa attendant na ngunit 3,000 mga sundalo ang naroon, saan daw ba pumunta ang mga iyon? Sumagot ang attendant na patay na, ang lahat ay patay na, isang bagay na ikinagulantang ni Sunan. Napatanong kung papaano iyon nangyari, mayroon lang 200 sundalo si Xin Lang. Papaanong nangyaring na wipe out ng mga iyon ang kanilang 3,000 tao? Sinabi ng attendant na pagkatapos na makapasok ni Xin Lang sa Assistant Magistrate's Mansion ay agad na nag-order ng citywide search si Lord Sulin, gayunpaman against all odds ay nagawang makasurvive ni Xin Lang. Nahuli si Lord Sulin at itinali sa flagpole, nagpatuloy sa pagpapaliwanag, subalit biglang sumabat si Sunan na mas maiging tumahimik na lang ito, napahawak sa kanyang noo. Kung gustong magtagumpay ni Sunan sa kanyang isinagawang pag-tridor sa U-State, kailangan nitong i-synthesize ang sphere ng kanyang impluensya at mag-build ng bagong power pyramid. Ang Su family ay dapat na nasa tuktok, ang Qiang State ay nasa pangalawang level, ang mga taga-kanlurang rehiyon ay nasa pangatlo at ang mga commoners ng U-State ay ang siyang nasa pinakailalim. Tanging sa ganitong paraan lang, ito lang ang tanging paraan upang mas mapalakas niya ang kanyang pamumuno sa pinakamataas na antas. Sa kanyang isip ay nagsabing pin-revoke ni Sulin ang buong syudad, kaya syempre iyon ay take advantage ni Xin Lang, talagang ang punk na iyon ay nahanap ang weakness ng kanilang family. Xin Lang, dagdag niya pa, ito raw ay talagang napaka-vicious, 2 araw pa lang ito sa Jianyuan subalit libo-libo na sa kanyang mga tao ang napatay nito. Ruthless talagang, ito raw ay napaka-ruthless, napaka-precise at napaka-formidable.